Isang magandang araw at mapagpalang araw na naman sa inyo mga ka-GM. Ito po tayo ay may gagawin na naman po tayo na isang GAC S4 na sasakyan. Ang complaint po ng customer sa atin ay wala pong lamig yung kanyang aircon. Kaya ngayon po ay atin pong idadiagnose kung ano po yung mga dahilan o kaya ano po yung mga problema niya. Ito po mga ka-GM, no? Bali pinaandar po natin yung sakyan at i-confirm po natin at idadiagnose po natin kung yung sinabi ng customer na hindi malamig yung kanyang aircon ay kailangan po natin na i-verify. Ito lang po yung kanyang AC switch. Yan, i-aircon po natin. Yan po, kung makikita po ninyo dito sa kanyang cluster, yan po sa kanyang monitor. At ayan po siya mga ka-GM. Malakas po yung hangin niya na lumalabas pero wala po siyang lamig. Confirm na yung sinabi ng customer sa atin na hindi malamig yung kanyang aircon dito sa kanyang sakyan. So kailangan ngayon ay i-diagnose po natin kung ano po yung makikita natin na problema nito sa kanyang AC system. Yan po, bababa po tayo. Ngayon po mga ka-GM, no? Patuloy lang po ng maandar yung ating sakyan at saka yung kanyang aircon. Ngayon po ay idadiagnose po natin at bababa po tayo yung sakyan at titignan po natin doon sa kanyang makina o sa kanyang AC system doon kung ano po yung problema. Ito po umaandar po yung kanyang makina. Yan po. Yan, kung makikita po ninyo yung kanyang cooling fan ay umaandar po siya. So ibig sabihin sa kanyang cooling fan ay wala pong problema dyan. Ito yung kanyang low side na tube. Yan po, ito naman yung kanyang high side. Yan po mga ka-GM, no? Bali kung hahawakan po natin itong kanyang tubo sa low side ay wala pong siyang lamig. So meaning ito po ay baka wala siyang isipriyon. Yan po, wala pong lamig yung kanyang system dito sa kanyang pinakatubo. At ang napansin din po natin, yun po kung makikita po ninyo ay hindi po maandar yung kanyang compressor. Yan po. Ayan po, at titignan po natin yung kanyang power supply papunta sa ating compressor. Baka mamaya ay putol po yung kanyang fuse o hindi gumagana yung kanyang relay. Kaya i-check po natin yung kanyang power supply dito sa kanyang AC compressor. Ngayon po ay gumamit po tayo ng test light. Ito po yung ating test light. Bali yung ating test light ay kinabit po natin dito sa negative side ng ating battery. Kasi po ang gagawin po natin ay titignan po natin yung kanyang supply dito sa kanyang AC compressor, yung papunta sa AC compressor. Kaya po titignan natin kasi po hindi po gumagana yung kanyang AC compressor. Para makasigurado po tayo ay titignan po natin yung kanyang power supply dito. Yan po, ito po yung ating tester. Yan po, kung makikita po ninyo, mayroon po siyang test light. Yan po, gumagana po siya mga ka-GM. Yan, doon sa ating ground signal papunta sa ating battery, galing sa ating battery papunta dito sa AC compressor. Yan. Ngayon po, titingnan naman natin yung kanyang positive side. Kakabit po natin dito sa positive side ng battery yung ating test light. Yan po, at titignan po natin yung kanyang supply dito papunta sa ating AC compressor. O yan po, kung makikita po ninyo, gumagana po yung ating test light. Ibig sabihin, mayroon po siyang ground signal at mayroon din po siyang positive signal na papunta dito sa ating AC compressor. So meaning to say na mayroon po tayong power supply galing sa ating system papunta sa ating compressor, pero yung compressor po natin ay hindi po siya gumagana.
Kaya tapos kung maririnig po ninyo mga ka-GM, no, maingay po yung kanyang compressor dito sa kanyang pulley. Kaya may posibilidad na ano ito, AC compressor o yung kanyang magnetic coil dito sa kanyang compressor. Yun po yung siguradong sira nito sa ganitong sasakyan na GAC. Yan po, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kong kalimutan na pag-like and subscribe yung aking YouTube channel at pag-pindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa panonood nyo ng aking mga videos at pag-subscribe sa aking YouTube channel. So ngayon po na ngayon po, ang gagawin po natin ay ipo-quotation po natin yung kanyang AC compressor. At tanggalin po muna natin yan at ipo-quotation po natin para malaman natin kung aprobahan ng ating customer. At saka kailangan i-inform po natin yung ating customer kung aprobahan niya po yung kanyang problema dito sa kanyang sasakyan, sa kanyang AC nut cooling. Yan po mga ka-GM, maraming salamat po sa anood na aking mga videos. Maraming salamat po.